pleasant day, my dearest students. So welcome to your first physical education and health 3. So for today, we will tackle the lesson 3, the Philippine folk dance. So today, we will focus the Philippine folk dance. Pag-aaralan natin kung ano-ano ba yung mga folk dance na sikat dito sa ating bansa. So now, let's proceed to the folk dance. So folk dance, it is the oldest form of dance and the earliest form of communication. It is traditional dance of a particular country which is handed down from one generation to another generation. So when we say folk dance, ito ay ang katutubong sayaw ng ating tradisyon. Ito ay isang uri ng sayaw na karaniwang isinasayaw ng mga tao sa isang particular na lugar o kultura. So, ipinapakita nito ang kanilang pamumuhay, paniniwala, kasaysayan, at kultura ng ating bansa. So, mga katangian ng folk dance, ito ay mga likas sa isang rehiyon o komunidad. Henerasyon, pista, kasalan, o ritual. May kasamang tradisyonal ito ng mga kasuotan o musika. Ito ay likha ng buong pamayanan. So, ang folk dance ay hindi lang simpleng sayaw. Ito ay buhay na bahagi ng ating kasaysayan at kultura ng ating mga lahi o ating mga ninuno. So, isa ito sa mga paraan ng pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang kultura ng ating bayan. So, yun po si folk dance. So, ito yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng folk dance or bakit natin pini-perform ang isang folk dance. So, ito yung mga karaniwang dahilan. Ito ay occupation, good harvest, beliefs, ritual, customs, festivals, ceremonials, and celebrations. So, those are the reason of why natin sineselebrate ang folk dance. So now let's proceed to the next one. So Francesca Reyes Aquino is a mother of Philippine folk dancing. So siya daw ang ina ng folk dance. So siya ay nakapag-aral ng physical education and graduated with a Bachelor of Secondary Education degree from the University of the Philippines and Sargent College in Boston. So Francesca Reyes Aquino, March 9, 1899 to November 21, 1983, was a Filipino folk dancer and academic noted for her research on the Philippines folk dance. She is a recipient of the Republic Award of Merit and the Ramon Magsaysay Award and is a designated national artist of the Philippines for dance. So now, class, let's proceed to the classification of Philippine folk dancer. So now, class, let's proceed to the first classification, Cordillera dance. So the mountainous central Cordillera region on northern Luzon is also known by the term Philippine Skyland. Inhabiting this rugged terrain are 6 ethno-linguistic tribes known as the Ebaloy, Kankanay, Ifugao, Kalinga, Apayao, and Bontoc. So, Cordillera dance, ito ay tumutukoy sa makasaysayan or sa katutubong sayaw na nagmula sa mga tribo ng kabundukan ng Cordillera region. So, sa hilagang bahagi ng Luzon, gaya ng mga Igorot, Ifugao, Kalinga, Bontoc, at Benguet, ipinapakita sa mga sayaw na ito ang kultura, tradisyon, at araw-araw na pamumuhay ng mga katutubong lugar na ito. So, si Cordillera ay hindi lang sining o libangan. Ito ay bahagi ng kanilang pamumuhay, paniniwala, at pagkatao bilang katutubong lugar. So, yun po si Cordillera dance. So, now let's proceed to the examples of Cordillera dance. So, ito yung one of the famous dance sa Cordillera.
So, Uyaoy. So, when you say Uyaoy, this is an Ifugao wedding festival dance accompanied by gongs and is performed by the affluent to attain the second level of the wealthy class. Wealthy people who have performed this dance are entitled to use of gongs at their death. So when you say uyaoy, ito ay isang traditional na sayaw na kasal o ritual na sayaw ng mga Pugaw. So isang katutubong grupo sa Cordillera Region ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamahalaga at pinakamarangyang seremonya sa kultura ng Ifugao. So ginaganap bilang bahagi ng pagdiriwang ng kasal ng maharlikang pamilya o may mas mataas na katayuan. So yun po si Uyaoy. So class, let's proceed to the second one, Muslim dance. Mindanao, the Philippines' southernmost islands in the country, cultural melting pot. The Muslim in the Philippines, also known as Moros, were able to resist Spanish conquest. They preserved the Islamic lifestyle that differs from the majority of the Philippines population. So when we say Muslim, ito ay tumutukoy sa tradisyonal na sayaw ng mga Muslim sa Mindanao. Particular ng mga grupong Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan at iba pa. Ang mga sayaw na ito ay mayayaman sa simbolismo, kahinhinan, at kagandahang asal at kadalasang itinatanghal sa mga seremonya ng kasal o pagdiriwang. So, ang katangian ng Muslim dance, ito ay mahinhin at elegante, makahulugang galaw, makukulay na kasuotan, tradisyonal na musika ng kolintang, agong, dangal, yaman at paniniwala ng mga Muslim sa Mindanao. So, ang mga example nito ay singkil, pangalay, pagapir. Those are our examples of Muslim dance. So now, let's proceed to the examples of Muslim dance. So the most dance in Muslim dance is singkil. So singkil is originated from Maranao, na people who inhabit the shores of Lake Lanao. It is a retelling of an episode from the Maranao epic legend, Darangin, involving the rescue of Princess Gandingan by the legendary Prince Bantungan. So, ang singkil ay isang traditional na sayaw mula sa Maranao, isang grupong Muslim sa Lanao del Sur, Mindanao. Isa ito sa pinakatanyag na sayaw ng Mindanao at ng buong Pilipinas. So, karaniwang isinasayaw ito ng isang babae na kumakatawan sa isang prinsesa na nagsasayaw habang umiiwas sa nagsasalubong na kawayan sa lupa. So, ang pinagmulan daw ng singkil, ito ay hango kay Prinsesa Gandingan at Prinsipe Bantungan. So, base sa epikong Darangin, so ito ay kwento ni na Prinsesa Gandingan at Prinsipe Bantungan na kung saan si Prinsesa Gandingan ay nahulog sa kagubatan at sinubukan niyang makalabas habang maingat na lumalakad sa pagitan ng mga kawayan. So doon nagsimula, doon nila nalaman na doon nagsimula doon sila bumase sa singkil, kung paano nila binuo yung singkil na sayaw. Bumase sila sa nangyari kay Prinsesa Gandungan. So yun po ang pinagmulan ng ating singkil na hanggang ngayon ginagawa pa din natin ang. So now, class, let's proceed to the Maria Clara dance. So, in 1521, Ferdinand Magellan came to the archipelago signaling the start of Spanish colonization. However, the Spanish did not get a foothold in the Philippines until 1565. 3 centuries of the Spanish rule left an imprint on the Filipinos. So, when we say Maria Clara dance, ito ay isang uri ng tradisyonal na sayaw sa Pilipinas na nagpapakita ng kahinhinan, kagandahan at kabutihang asal ng mga kababaihang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. So ito ay hango sa karakter ni Maria Clara, ang pangunahing babaeng tauhan sa nobelang Nolime Tangere ni Dr. Jose Rizal. So ang mga katangiang Maria Clara dance, ito ay mahinhin at pino ang mga galaw. Kadalasan may banayad ng pag-indayog ng kamay at katawan.
Ito ay nagpapakita ng paghinhin, kababaang loob at respeto. So, may kasamang kasuotan na Maria Clara dress. And ginagamitan ng tradisyonal na musikang may kasamang harana or kundiman. So, ang Maria Clara dance ay hindi lang sayaw, kundi buhay ng nagpapahayag ng kasaysayan, kultura at kababaang loob ng mga Pilipino, lalo na ng mga kababaihan noong panahon ng mga Espanyol. Now class, let's proceed to the examples of Maria Clara dance. La Jota Moncadena. So it's one of the famous interpretation and adaptation of the Aragonese Jota dance. People of Moncada Tarlac call it rather by a different name, Jota Lorana. So, si La Jota Moncadena ay isang tradisyonal na sayaw ng Pilipino na may halong Kastila at Katutubo impluensya. Nanggaling ito sa bayan ng Moncada Tarlac, kaya ito tinawag na Moncadena. Isa ito sa mga halimbawa ng Maria Clara dance dahil ito ay nagpapakita ng mahinhin, magalang at eleganteng pagsayaw. So, pinagmulan nito ay ang La Jota ay isang popular sayaw ng mga Kastila na dinala sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon. Sa Pilipinas, ito ay hinaluan ng katutubong galaw, musika at pananamit, kaya naging La Jota Moncadena, isang lokalisadong version ng Spanish Jota. So, ang La Jota Moncadena ay hindi lang sayaw, isa itong buhay na patunay ng kasaysayang kolonyal ng Pilipinas at kung paano napanatili ng mga Pilipino ang sariling identidad sa kabila ng banyagang impluensya. So now class, let's proceed to the rural dance. Rural dance, perhaps the best known and closer to the Filipino heart, are the dances from the rural Christian lowlands. Accountably blessed with so much beauty to the Filipinos, these dances illustrate the fiesta spirit and demonstrate a love of life. So, ang rural dance ay tumutukoy sa katutubong sayaw ng mga Pilipino sa mga kanayunan o lalawigan ng Pilipinas. Ipinapakita sa mga sayaw na ito ang araw-araw na pamumuhay, kasiyahan at mga gawain ng mga tao sa probinsya, gaya ng pagtatanim at pangingisda, pag-aani at pista. So, ang katangian ng rural dance, ito ay masaya at masigla. Simple at makulay na pamumuhay sa baryo, tradisyonal na kasuotan. And fiesta, kasalan, ani o pagtitipon. So, mga halimbawa ng rural dance is tinikling, maglalatik, binasuan, subli, kalapati, pandango sa ilaw. So, napakahalaga ng rural dance sa ating bansa. Ito ay kulturang Pilipino sa probinsya, pagdidiriwang at pagbibigay-pugay sa tradisyon, sama-samang gawain, paniniwala at kasaysayan. So, ang rural dance ay isa ring masigla at makulay na representasyon ng payak ngunit masayang pamumuhay ng mga Pilipino sa kanayunan. Isa itong mahalagang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan sa ating tradisyon. So, yun po si rural dance. So now, let's proceed to the examples of rural dance. So, binasuan is one of the famous example of rural dance. So, it's a folk dance that originated in Bayambang, Pangasinan. The word binasuan means with the use of drinking glasses. The dancers balance glasses on their heads and in their hands as they move. So, ang binasuan ay isa ring katutubong sayaw mula sa Pangasinan, Luzon, na nagpapakita ng husay, balanse at kahinhinan ng mga Pilipina. Isinasayaw ito habang may baso ng tubig o alak na nakapatong sa ulo at nagbibigay at magkabilang kamay ng mananayaw nang hindi natatapon. So, ano nga bang pinagmulan ng binasuan? So, ang binasuan ay nagmula ito sa
sa salitang ugat na baso. Ibig sabihin ay may baso. So, isa itong pampiestang sayaw. Kadalasang sinasayaw sa kasalan, binyag o pista. So, ang katangian ng binasuan, may baso siya sa ulo at bawat palad natin habang sumasayaw. So, ginagawa ang mga kilos ng maingat at pino upang hindi maduwal ang baso. So, ang mga galaw ay paikot, yumuko at umangat ang braso na nagpapakita ng kagandahan, tiyaga at kontrol. So, si binasuan din ay hindi lang basta sayaw. Ito ay palabas ng disiplina, talento at kultura ng mga Pilipino. Ang bawat pag-ikot at pagtaas ng kamay ay patunay ng kontrol at kahusayan sa tradisyonal na sining. So, yun po si binasuan. So now let's proceed to the last one, tribal dance. Tribes such as the Tibuli Bilaan, Manobo, Bagobo, and other groups inhabit the vast regions of Mindanao. Like their northern Luzon counterparts, these groups honor pagan goods for the fruits and trials of daily life. So when we say tribal dance, ito ay isang katutubong sayaw ng mga sinaunang pangkat etniko o indigenous people sa Pilipinas. Ang mga sayaw na ito ay bahagi ng kanilang kultura, paniniwala, ritual at pang-araw-araw na buhay. At isinasagawa bilang pagsamba, pasasalamat, pagdiriwang o pakikipagdigmaan. Ang mga katangian ni tribal dance, ito ay may matitibay at masisiglaw galaw, matapang at mabangis. Ginagaya ang mga hayop, kalikasan o espiritu. Madalas may ritual na kahulugan. Ito ay ginagamitan ng instrumentong katutubo tulad ng agong, gangsa, tambol at flauta. So ito din ay makukulay at tradisyonal na suotan na gawa sa tela, balahibo at alahas mula sa kalikasan. So mga halimbawa nito ay tadok ng Kalinga, idodo ipugaw, banga ng Kalinga. Sa Mindanao naman, kadaltaho ng Tibuli, kalimudan, at dugso. So, ang tribal dance ay isang buhay na salamin ng kultura ng ating mga ninuno. So, sa bawat galaw at tunog nito, mayroon itong mga kwento, pakikibaka, paniniwala, at pagkakakilanlan ng ating katutubo dito sa Pilipinas. So, yun po si rural dance. So now, here our list of folk dance na mga sikat ng mga sayaw na folk dance dito sa ating Pilipinas. So ito yung until now ginagawa or sinasayaw pa din nating mga Pilipino. So the first one is Karinyosa, Tinikling, Sayaw sa Bangko, Binasuan, Pandango sa Ilaw, Habanera Botolena, Pandango Oasiwas, La Jota Moncadena, Kapa Malong-Malong, Singkil, Maglalatik, Kuratsa, Sortido, Pantomena, at Itik-Itik. So those are the list of folk dances dito sa Pilipinas. So now let's proceed to the example of tribal dance. So here's are the famous tribal dance. Pagdiwata, a crystallized presentation of an Asian 9-day ritual of Thanksgiving among the Tagbanuas of Palawan for a rice harvest. Focus on the babaylan or priestess and her ministration. So, ang pagdidiwata ay isang katutubong sayaw mula sa Cordillera region ng ating Pilipinas. So, particular sa mga tribong Ifugao at mga kalapit na grupo. Ang salitang pagdiwata ay hango sa salitang diwata na nangangahulugang espiritu o diwata sa mitolohiyang Pilipino. So, ito ay isang ritual na sayaw na inaalay sa mga espiritu o diwata bilang pasasalamat pananalangin. So, ginagawa ito upang hingi ng proteksyon, biyaya at magandang ani mula sa espiritu ng kalikasan. So, karaniwan itong isinasayaw sa mga mahalagang okasyon tulad ng ani, kasal, o pangdiriwang ng tribo. So, ang pagdiwata ay hindi lang basta sayaw. Ito ay spiritual na nagpapahayag ng ugnayan ng tao at kalikasan. So, napakahalagang bahagi ito ng buhay at kultura ng mga katutubong
Pilipino, katutubong Pilipino. So now, let's proceed to your activity. So, your activity, sayaw ng lahi, exploring Philippines folk dance. So, choose one Philippine folk dance and make a dance video. 5 to 10 minutes. After you make a video, kindly post on your social media and tag me. So, here's your final activity. So, here's our rubrics on how to grade your activity. So, dance assessment. So, the first criteria is creativity, movement of selection, execution, presentation, and also the attitude. So, here's your rubrics on how to grade your activity. So, and that's our lessons for today. I hope you learn a lot in this lesson. Thank you and goodbye. Have a nice day.